So ayan, ito yung nabili nating shock mounting na KYB yung brand. So ang price ng KYB na brand para sa ating shock mounting Toyota Wigo 2022, ito ay nasa 1.2. Kaya tayo magpapalit dahil ang ating stock ng shock mounting, ito dito yung ibabaw, nakaangat na siya, parang mula dito hanggang dito yung angat. Dapat ganito lang yung ating shock mounting. Kaya magpapalit tayo dahil kumakalampag na siya pagka nadadaan tayo sa mga lubak-lubak. So dalawa ang binili natin na shock mounting nito. So binigyan tayo ng magandang price. So yun yung price natin, yung 1.2 naging 1.150, bali dalawa to. Yan. Dumaan kami sa isang talyer. Doon sana yung papagawa, nagtanong kami kung magkano papakabit nito. Ang sabi ay 800. So naghanap muna kami kung saan may mura. Nag-inquire ako dito sa may ang tawag dito, ayan si Rapid. So dito lang sa may San Jose. So dito ang gawa at saka kabit nila dito ay mas mura yung gawa nito. May pakita ko na lang yung hiningi kong listahan. So ayan nakaangat na to. Baka sira na nga yung guma nito. Kabilaan. Yan. Tingnan natin maya pag nakabit na yung bago. At saka pag inangat yan, bababa to dito. Angat na ba? Yes. Sige, angat mo para makita ko pagbaba ng yan dito. Na siya. So yan, nakabit na yung shock, napalitan na siya. Andito na yung pinagpalitan. Yan, bumaba siya. Yan kaya na nga kamayin ayan, mga galaw lambot na. Dalawa. So yung nakakabit doon, dalawang bago. Tingnan natin mamaya pag ibaba. Palit din tayo ng anong tawag ito? Caliper kit siya. Caliper kit. Kaya butas na yung ating caliper kit sa may piston. Sa may piston yan yung butas. Walang kalawang. Tingnan natin kung may kalawang. Ayan, swerte, walang kalawang. Bali dalawa na to. Isa lang, yung isang karton. Okay. So yun, antayin na natin matapos. So ayan, dalawang pinalitan natin ito butas yung kanina. Ito naman yung kabila, butas din. Mas malaki yung butas na ito, wasak na Ayan. Dalawa. So yan, pagkatapos makakabit yung mga dalawang rubber dust seal, meron naman tayong brake fluid dito para palitan yung ating brake fluid. Ayan, 280 ml na brake fluid. So yung isa, kinakarga na. So yan, habang kinakarga doon yung brake fluid, dito naman sa likod, hinihigop yung lumang brake fluid. Ayan may catheter. May catheter siya sa likod. Saan mo nakakabit? Diyan pupunta yung mga lumang brake fluid. Yan na yung bagong natin. Kailangan doon sa Ito yung pinakabit na natin yung bago. Kaunti lang ang angat niya, hindi tulad nung kanina. Tapos yung kabila, ganun din. Yan yung kabila, nakikabit na. Hindi ba? Malaki na yung pinagkaiba. Yung sa atin dito, napakataas na nung angat niya.
Tapos yan, nagpalit tayo ng brake fluid. Ito yung kinutkot ng ano, mabait. Yan, bago na brake fluid. Ayos na rin to. Yung ano natin, repair kit sa Reno na gawa na. Yung ano na lang, lifter. So, yun na lang kailangan natin para dito sa likod. Ito gusto ko kasi mataas to para hindi naman abutin ng ano, hindi sasayad pag may karga tayong mabigat or kung aakyat tayo sa mga bundok pag magka-camp. Minsan kasi nagka-camp tayo. So okay na to, naayos na lang. Ayan, dito tapos na rin to. Ayan, ayos na. Tayo na lang natin yung mga babayaran natin. So yan, ito yung mga ano natin, biniling item sa kanila. Itong isang seat ng caliper kit, tapos ang brake fluid na 200 ml. So ang caliper kit ay 720, tapos sa brake fluid na 280 ml ay 250. Tapos pagdating naman sa lever ng paggawa nila, dito ay ang pagkabit ng shock mounting, kaliwa at kanan, ay umaabot ng 1,170. Tapos pag palit ng ano, repair kit naman ay umabot ng 450. Tapos 900 naman itong ano, brake flush and bleed. May bayad din sa ano, shop supply. May 50 pagkuha ng supply doon sa kanilang shop. So total sa labor, ayan, 2,570. Tapos yan yung total ng binayaran. So ayan, babalik din tayo dito para magpa PMS naman sa sunod. So ayan nga guys, tapos tayo magpagawa. So matitesting natin ngayon yung kumakalampag, kung mawawala. Doon tayo dadaan sa parting kalsada na malubak, yung dinaanan natin kanina nung papunta tayo dito. So sabi nga kanina ng mekaniko, tinanong ko siya kung yung mga ganun bang shock mounting, ganun nung nakaangat na, kailangan pang palitan. Ang sabi niya, hindi naman daw, depende kung sa inspection nila kung talagang palitan na o hindi, kasi hindi naman sila basta-basta raw nagpapalit. Tama naman yun, hindi naman sila basta magpapalit, kailangan muna sumailalim sa inspection nila. So depende na rin yan sa may-ari kung request niya palitan yung pyesa ng sasakyan na gusto niya papalitan. So tulad ito, ni-request namin na papalitan, may dira kaming pyesa. Kasi yun ang hula ko na yun ang maingay. Kasi na-drive ko na rin yung isang Wigo na hindi naman ganun ang itsura ng kanyang shock mounting, hindi nakaangat. So tahimik naman, parang ganito, tahimik na yung kanyang takbo. So dito tayo dadaan, kasi dito matitesting natin kung nawala na ba yung kalampag na yun. Medyo hindi maganda yung kalsada dito. Pagpasok natin dito sa ano, yan, medyo malubak-lubak dito kaunti. Wala naman na yung tunog na makaldag. Yung ibang mga naririnig nyo dito, yan may mga barya kasi nakalagay sa gilid. Ayan o, yung mga narinig kumakaldag dito yan sa mga gilid-gilid ng barya, may nakalagay pa. So ang binayaran pala natin, tapos yan yung total ng binayaran. So ayan, babalik din tayo dito para magpa PMS naman sa sunod. So ayan, hanggang dito na lang. So maraming salamat sa panonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please mag-subscribe naman dyan para maka 1K subscriber na tayo. Tabu!